ishtagaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabajtum uyubakum. Pangwalong dahilan, sabi niya, kung bakit namamatay ang inyong mga puso at nagiging dahilan ng hindi pagtugon sa inyong mga dua, sa inyong mga panalangin ay, kayo ay nagiging abala sa pagkakamali ng inyong kapatid, samantala ay nakalimutan ninyo ang inyong sariling pagkakamali. Subhanallah. Nangyayari ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na kung saan maraming mga tao na tinitignan nila yung pagkakamali ng kanilang kapwa, pero nakakalimutan nila ang kanilang sariling pagkakamali. Nagiging abala kayo sa pagtingin nyo sa kamalian ng iba, pero hindi nyo nakikita ang sarili nyong pagkakamali. Alam niyo kung paano hinalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukumul qaza fi aini akhihi wa yansal zid'a fi ainihi. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakikita ng isa sa inyo, sabi niya, ang puwing sa mata ng kaniyang kapatid at nakakalimutan niya ang troso sa kaniyang mata. Masya Allah. Tignan natin kung gaano katalinhaga yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, nakikita ng isa sa inyo yung puwing sa mata ng kaniyang kapatid, pero yung troso sa kaniyang mata ay hindi niya nakikita. Bakit ganun ang pagsasalarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yung nakikita mo sa kapwa mo ay napakaliit na bagay, puwing sa mata. Pero yung sa sarili mong mata, hindi mo nakikita na nandoon ng napakalaking troso. Subhanallah, napakaganda ng larawan eh. Usually kasi ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas nakikita natin yung konting pagkakamali ng kapwa natin kaysa yung pagkakamali natin na hindi natin nababatid, mas malaki pala yung pagkakamali natin kaysa doon sa nakikita natin. Kasi yung nakikita natin, puwing sa mata ng kapatid natin. Pero yung sa atin, hindi lang basta puwing, kundi troso sa ating mga mata. Ano ang ine-emphasize doon, mga kapatid? Nararapat sa isang tao na huwag niyang tignan ang kamalian ng kanyang kapatid. Dapat sa isang tao na tignan niya ang kanyang sariling pagkakamali. Di ba sinasabi nila na bago ka tumingin sa iba, magsalamin ka muna para makita mo ang sarili mong pagkakamali, ang sarili mong itsura. Yun exactly ang tinuturo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang maiwasan ng isang tao ang pag-criticize, ang pagiging judgmental niya sa kanyang kapwa, na kahit yung mga maliliit na bagay lamang ay napakadaling punain sa kapwa natin, pero napakalaki pala ng sariling pagkakamali natin, at ito ay hinalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang troso. Kaya isa ito, sabi ni Ibrahim bin Adham, sa nagiging dahilan kung bakit namamatay ang inyong mga puso, sapagkat nagiging abala kayo, sabi niya, sa pagkakamali ng inyong kapatid, pero nakakalimutan ninyo ang inyong sariling pagkakamali.